Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Upang masiguro ang kaligtasan ng bawat tauhan ng 102nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1 at maiwasan ang anumang insidente ng indiscriminate firing, nagsagawa ng masusing firearm inspection at safety reminder ang mga tauhan ng unit na pinamumunuan ni Police Lieutenant Brent L. Madjaco II sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Oliver L. Gaspar, OIC. Sa isinagawang aktibidad, isa-isang sinuri ang mga service firearm ng mga tauhan upang matiyak na nasa maayos at ligtas na kondisyon ang mga ito. Bahagi ng inspeksyon ang pagtiyak sa tamang pag-iingat, kalinisan at pagiging handa ng mga baril alinsunod sa umiiral na pamantayan at regulasyon ng PNP. Bukod sa inspeksyon, nagsagawa rin ng paalala at orientasyon hinggil sa responsableng paghawak ng armas. Binigyang din ng pamunuan ang kahalagahan ng disiplina, wastong paggamit ng baril at mahigpit na pagsunod sa mga safety protocol sa lahat ng pagkakataon, lalo na habang ginagampanan ng opisyal na tungkulin. Ayon sa pamunuan, ang ganitong mga aktibidad ay mahalaga upang mapanatili ang mataas na antas ng profesionalismo, kahandaan at pananagutan ng bawat tauhan. Layunin din ito na maiwasan ang mga aksidenteng maaaring magdulot ng pinsala sa kapwa-tauhan at sa komunidad. Ang nasabing firearm inspection at safety reminder ay bahagi ng patuloy na programa ng unit para sa pagpapaigting ng kaligtasan, kaayusan at epektibong pagtupad sa kanilang mandato bilang tagapangalaga ng kapayapaan at kaayusan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa simpleng handog ngunit taos-pusong naglilingkod, muling pinatunayan ng pambansang pulisya ng Pilipinas na ang tunay na serbisyo ay may kasamang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Matapos magsagawa ng gift-giving activity ang Police Regional Office 6 Officers Ladies Club sa Zone 1B, Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City, nito lamang ika-30 ng Disyembre. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Honorable Piv O. Ligan, Municipal Mayor ng Santa Catalina, Negros Oriental at Advisor ng Pro 6 OLC. Katuwang ang Regional Director ng Police Regional Office 6 na si Police Brigadier General Josefino de Ligan, kasama ang mga opisyal at tauhan ng Pro 6. Sa nasabing gawain na mahagi ang kapulisan ng mga gift packs at mahahalagang gamit na nagdulot ng ngiti at saya sa mga pamilya at kabataan ng komunidad. Higit pa sa mga handog, nagsilbi rin itong pagkakataon upang mas mapalapit ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan, mapalakas ang tiwala at maipakita ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Binigyang diin ni Police Brigadier General Josefino Diligan ang mga gawaing may malasakit at voluntaryong pagtulong ay sumasalamin ng pusong naglilingkod ng Philippine National Police.
Ayon sa kanya, ang pagtataguyod ng ligtas na pamayanan ay hindi lamang nakatuon sa pagpapatupad ng batas, kundi sa pagiging kaagapay ng mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat si Honorable Mayor Piv O. Ligan sa mga tauhan ng Pro-6 at mga voluntaryong nagbuklod-buklod upang maging makabuluhan at matagumpay ang nasabing aktibidad. Mainit ding tinanggap ng mga residente ng Barangay Kalumpang Molo ang inisyatiba at ipinahayag ang kanilang pagpapahalaga, sabay giit na ang pulisya ay hindi lamang tagapagpanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi katuwang sa pag-asa at pagpapaunlad ng komunidad. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng Pro-6 na palakasin ang pagkakaisa at tiwala ng publiko. Sa bawat ngiti ng batang napasaya at pamilyang natulungan, lalong tumitibay ang ugnayan ng kapulisan at komunidad bilang isang nagkakaisang pamayanan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Habang abala ang karamihan sa paghahanda sa pagsalubong ng bagong taon, isang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga ang isinagawa ng Bacolod City Police Station 2 na humantong sa pagkakaaresto ng 2 individual sa Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City, madaling araw ng ika-31 ng Disyembre taong 2025. Kinilala ni Police Major Eugene Tolentino, Station Commander ng Police Station 2, Bacolod City Police Office, ang mga naaresto sa alias Sir Ernst, 27 taong gulang, na itinuring na high-value individual, at alias Erne, isang street-level individual, kapwa hindi kabilang sa listahan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council at mga residente ng Purok Mainabyanon, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Na-recover mula sa kanilang pag-iingat ang isang knot-tied plastic sachet na hinilaang shabu na ginamit bilang buy-bust item, at karagdagang 7 knot-tied plastic sachet, isang black sling bag, isang motorsiklo na may sidecar, at halagang 50,000 pesos na ginamit bilang budol money. Sa kabuuhan, nakumpiska mula sa kanila ang humigit kumulang 200 gramo ng hinilaang shabu na may tinatayang standard drug price na 1,360,000 pesos. Ang mga sospek ay kasalukuyan sa kustudiyan ng Bacolod City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng mga kasong paglabag sa Section 5, 26 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Bacolod City Police Office sa mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga, lalo na sa pagsisimula ng bagong taon, bilang bahagi ng layuning tiyakin ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa lungsod. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nasabat na mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Police Station 2, Cebu City Police Office ang mahigit 1 million na halaga ni Nalang Shabu mula sa 2 tulak sa isang buy-bust operation sa Barangay Sambag 1, Cebu City noong 29 ng Disyembre sa taong kasalukuyan bandang alas 9 ng gabi. Kinilala ni Police Major Timothy Jim Romanelius, Acting Station Commander ng sabing stasyon, ang suspect na sina Alice Inting, 33 anyos at kasamahan nito na si Alice Winston, 24 anyos. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 8 pakete na hinalang shabu na may kabuang timbang humigit kumulang 150 na gramo at isang red pouch na gamit bilang lagayan ng iligal na droga. Tinatayang aabot sa 1,020,000 pesos ang halaga ng samsam na shabu batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustudyang stasyon ang mga sospek habang inihanda ang kasong paglabag sa Section 511 na Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay ang matagumpay ang operasyon ito sa patuloy na kampanya ng mga kapulisan laban sa iligal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Cebu City, ako ay ang PNN Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa mga gusto magpulis naman, sir, ano pong gusto yung mensahe niyo po? Nasa ganaya, malayo nang tanggapin ang pagsiservisyo publiko at hindi sariling interes.
sa mga kababayan natin na nais maging pulis, of course, bago nyo pasukin ang pagpupulis, dapat pag-isipan nyo munang mabuti. Dahil kagaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi pa nakakapag-take off, nag-quit na. So dapat pagsasali tayo sa uniform service, dapat po ang ating loob, dapat nakaprepare not only our body, but pati yung kaisipan, yung utak natin ay prepared tayo sa susuungin natin na bagong atmosphere, bagong mundo at bagong ginagalawan. Kasi may mga pagkakataon na may mga hindi prepared na nagpupulis or nagtake off as any member of uniform service, then all the while biglang mag-quit na lang for reasons na hindi sila handa. So paghandang mabuti ang pagpupulis. And of course, sa mga estudyante, galingan ninyo ang inyong pag-aaral at matuto na habang nag-aaral sa kolehiyo or any form of educational institution. Kasi paglabas nyo, mahirap nang balikan yung mga itinuturo. Yung training, mostly ang ituturo dyan ay yung physical abilities natin at saka yung police operational procedures na andun na. So, dapat estudyante pa lang, naghahanda na tayo kung pangarap mo talagang magiging isang pulis. Sir, marami pa rin mga sa buhay na hindi naiintindihan yung trabahong pulis na hindi talaga nila makasama yung kanilang mahal sa buhay katulad ng mga holiday season. At syempre ngayon po, katulad marami nalulungkot, naiiyak at nalulumoral. Sir, ano pong payo niyo po sa kanila? Ang payo natin sa mga mahal sa buhay ng ating mga kapulisan ay ihanda nila ang kanilang sarili na pag ikaw ay pumasok sa uniform service, kung saan may holiday, kung saan may pagtitipon at kunwari ng New Year, yung Holy Week, yung Christmas, ay doon din po mas kailangan ang inyong kapulisan sa kalsada para siguraduhin na safe, secured at mapayapa ang ating kapaligiran at ang ating komunidad. At of course, pag nasa isa puso ninyo ang mga bagay na yan ay of course matatanggap ninyo na ang inyong mga mahal sa buhay ay wala kung saan karamihan ay nagsasaya, ay nagsiselebrate sa mga holidays. Mga mensahe nyo sa ating mga kababayan na ang dapat nilang asahan sa ating mga police training, sir? Huwag silang mag-alala sa mga anak nila. Alagaan natin yun. Tuturuan natin sila na maging mabuting pulis para paglabas nila ipagmamalaki ng pambansang pulisya at ipagmamalaki ng ating kapwa Pilipinas. Kasi natupad na po yung pangarap. Salamat po sa lahat na nakapasara siya. Tapos kahit anong mag-New Year, hindi namin kapiling. Pero salamat. Taga saan po kayo? Taga Marinduque po. Marinduque? So, anong pakiramdam na meron ka ng anak na pulis? Yan. Masarap na, basta hindi ko maipaliwanag. So, anong wish mo sa kanya bilang isang pulis? Maging matatag, matapat sa tungkulin, manatiling mapagkumbaba at may takot sa Diyos na palagi ko naman sinasabi sa kanya. Pagbutihin niya yung pagpupulis niya sa training at may raos niya. At yung mga magulang niya ay nag-aantay sa graduation, ha? So, maging disiplinado ka doon na trainee. Sundin mo lang lahat ng kailangan sundin na binibigay ng instructor at hindi ka maliligaw ng landas. Masaya sir, first time lang po sa pamilya namin na magkaroon ng pulis. Anong mensahe niyo po sa kanya? Ngayon pulis na po siya. Magpakatatag po siya sa loob ng training center. Ano mo masabi niyo at pulis na po ang anak niyo? Very happy po sir. Natupad na po yung aming matagal ng pangarap para sa kanya. Ang ilang apply niya na? Pangatlo sir. Pangatlong apply? So anong inspirasyon mo na mensahe sa ating mga police applicants sa paulit-ulit na nag-apply pero hindi nakapasa? Pero katulad mo nakapasa? Magtiyaga lang, sir. Susuko? Walang susuko, sir. Ito, pang-pitong apply niya na. Ilang taon ka na? 24, sir. 24, pang-pitong apply niya sa PNP. Hindi siya nawalan pag-asa. Siyempre kasama niya si mama niya. Anong mensahe mo sa mama mo at hindi kayo magkakasama ngayong bagong taon at iba pang mga okasyon? Konting tisan, sir. Mabilis lang yung sir, yung panahon, sir. Kaya ito na yung dream job ko, sir, na magsilbi ng ating bansa. So, iyak. Sir, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi ng single parent is yes po. Nakakatuwa na nakakaiyak. Embrace mo, mami, embrace mo. Hindi mo na makakakapian.
Kaya nga sir, yun nga. Yan. Napakasaya ko po sir kasi pangarap niya ito mula noong pagkabata pa niya. Hindi nagbabago. Kaya proud na proud ako sa kanya dahil madami din siyang pinagdaanan. Sa ngayon, nakamit na niya ang pangarap niya. Pag-ingatan lang niya ang pangarap niya kasi hindi basta-basta na Hindi nakuha biro. niya ito. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Kaya go straight ahead anak. I love you. Yan. Masabi ko lang sir na I'm so grateful po sa kanya sir. Okay, si Mama. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. Kasama si Patrolman Syubal, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, naaresto ng kapulisan ang isang high-value individual at nasamsam ang humigit kumulang 205 gramo ng hinihinalang shabu. Nito lamang ika-29 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Barangay Taal Molo, Iloilo City. Ang operasyon ay sinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, katuwang ang Regional Intelligence Division, PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 6 at Iloilo City Police Station 4. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, ang suspect ay kinilala na si alias Bitik, 37 taong gulang, walang asawa at residente ng Iloilo City. Na-recover sa operasyon ang buy-bust money, 14 na sachet ng hinihinalang shabu at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya para sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng mamamayan sa buong Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang 51 anyos na barangay kagawad matapos makumpiskahan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug buy-bust operation sa barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo nitong hapon ng ika-29 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Junjun, isang incumbent barangay kagawad ng nasabing barangay. Ang operasyon ay pinangunahan ng Lambunaw Municipal Unit. Ayon kay Police Captain Dandy Elalto, officer in charge ng Lambunaw MPS, isinailalim sa monitoring ang kagawad matapos umanong isiwalat ang isang suspect na naaresto sa isinagawang drug buy-bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit sa New Lucena noong ika-30 ng Nobyembre ng parehong taon na sa arestado umano siya kumukuha ng ilegal na droga. Sa operasyon, nabili ng police pusher buyer ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 16,000 pesos at nasamsam pa ang karagdagang 3 sachet na may kabuuang timbang na humigit kumulang 160 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng higit sa 1 milyong piso. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Lambunaw MPS para sa dokumentasyon at sasampahan ng kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagtitibay ng Lambunaw PNP ang kanilang paninindigan sa mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga at muling ipinapaalala na walang puwang sa serbisyo publiko ang sinumang sangkot sa kriminal na gawain. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas sa tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP,
Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.